Ang pinali niyo po ay perjury po ba o meron po libel din? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Senator, ilan lang yung reklamo niyo? Sir? Ilan po ang reklamo niyo? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakakusa ko sa kanila. Yung inyo po mga binanggit na pangalan, Senator, sila po kasama po sa kaso. Kasama na po sila dito sa reklamong inihain namin ngayong umaga. Magbubukas ba tayo send ng Senate inquiry on them? Diba parang profilation of fake news na naman to? Nasimulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na, pag mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Sir, meron na po ba kayong huling information, update about dito sa whereabouts ni Michael Maurito? Wala pa ring firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOGC at siya daw ay dun dinadakip sa Glory Mountain. Hanggang ngayon at nung forward namin agad sa PNP yung mga messages na iyon at agad din nilang kinikilusan. Kaya lang, habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo kong, pinaiimbestigang fake news channel, nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after, nung mga huling mensahe ni Mike